Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko na po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po. Kamusta po kayo mga masugid po namin mga taga-subaybay at mga subscriber po sa channel po na ito at sa programa na po natin na ating pag-aralan. Maraming salamat po na kayo po ay patuloy na sumusubaybay at patuloy po kayong naka-tune in sa ating pong programa. At ngayon po, meron po tayong napakagandang topic natin pong pag-aaralan. Regards po sa inyo pong lahat na nakikinig po ngayon, sa inyo pong pamilya. I hope you are doing well with your staffs there. And maraming salamat po muli sa inyo pong pagsama po sa amin po, sa atin pong pag-aaral po ngayon. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat at muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Samahan niyo po kami at hinihingi po namin na lahat ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Continue to touch the hearts of our listeners, Lord, nang ang lahat ng kanilang matututunan ay magamit po nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami pa po kaming maabot na tao at maging pagpapala po ang mga mensahe na aming maibibigay sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Pagpalain din niyo po ang mga nakikinig. Inilalapit po namin sa inyo mga suliranin at mga problems na pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po kung ano ang mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga seen at unseen blessings. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kadwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hinihiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimula muli ng panibagong leksyon. Ang lesson 6 po ay may pamagat na naisulat sa bato. Dito po ay matatalakay natin ang naisulat sa bato ng ating Panginoon, ang Ten Commandments. Atin pong pag-aralan. Habang nananaig ang krimen at karahasan sa ating mga lungsod at tahanan, hindi ba makatuwiran na lahat tayo ay sumunod sa mga batas ng bansa upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan? Matagal nang isinulat ng Diyos ang kanyang sariling batas sa bato at sinasabi ng Biblia na dapat pa rin natin itong sundin hanggang ngayon. Ang paglabag sa alinmang bahagi ng batas ng Diyos ay laging nagdudulot ng negatibong kahinatnan. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pagsunod sa lahat ng batas ng Diyos ang dahilan kaya't matitiyak nating ang ating kapayapaan at kaligtasan. Dahil napakalaki ng nakataya, hindi ba't nararapat na ang iyong oras ay ilaan para sa seryosong pag-aaral ng 10 utos ng Diyos at magamit ito sa iyong buhay? Para sa unang katanungan, ang Panginoon ba mismo ang sumulat ng 10 utos, Pastor? Yes po, napakaganda po ng katanungan po natin at natin pong topic po sa mga sandaling ito, mga minamahal na mga kapatid. Ang una pong tanong ay, ang Panginoon po ba ang sumulat? Atin pong pasagutin po ang Biblia, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat itong pag-aaral po na ito, itong programa po na ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay Bible po ang atin pong basihan. Dito po ang binabanggit sa Exodo, Kapitulo po 31, ang talata po ay 18. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises, ang lahat na ito sa bundok ng Sinai. Ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Totoo daw po mga kapatid na ang 10 utos ay mismong si Yahweh ang siyang sumulat. Ibig sabihin po mga minamahal na mga kapatid, sa katanungan number 1, mismo po ang Panginoon ang may akda o sumulat. Ibig sabihin, ito po ay importante at kailangan hindi dagdagan at hindi rin po bawasan. The Bible has told us there are 10 commandments. Mamaya po, as we go along, we will explain more what is these 10 commandments, mga minamahal na mga kapatid. But as far as the author of
the Ten Commandments, God Himself wrote it with His own finger in the tablet of stone. May nagtanong nga po sa akin Pastor, bakit po sa bato sinulat ng Panginoon? Hindi po sa papel or hindi po sa buhangin. Simple lang po yung explanation mga kapatid. Hindi sinulat sa papel kasi para hindi agad masunog or masira. Okay? Sa panahon po ni Moises, of course, hindi po siya sinulat sa buhangin para mabilis siya ma-fade ng time or ng mga circumstances. It was written in the tablet of stone at talagang nag-emphasize po ito na ito po ay permanent and forever to be kept. So yes, the God of heaven wrote the Ten Commandments, the table of stone with His own finger. Tandaan po natin mga kapatid, it is God who wrote the Ten Commandments. Salamat po, Pastor, at napakaliwanag po ng inyong naging kasagutan sa ating katanungan. Ang ikalawang tanong po, ano po ang kahulugan ng kasalanan para sa Panginoon? Pastor? Ano nga po ba mga kapatid ang kahulugan ng kasalanan? So atin po pasagutin po ang Biblia mga kapatid dito po sa una Juan chapter 3 verse 4. Dito po ang binabanggit mga kapatid. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Logically speaking, but above all biblically speaking mga kapatid, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ito po ay ito po yung opposite ng obedience, yung tinatawag na sin. Kung ang obedience ay pagsunod, ang sin naman ay ang pagsuway. At ito po ay binabanggit sa Biblia na bilang pagkakasala. Sin is the breaking of God's 10 commandments or the law mga kapatid, or sa Hebrew na pagkasulat po ito po yung Torah. Now, the law of God is perfect according nga po kay Haring David. Atin pong babasahin dito po sa aklat ng mga awit chapter 19 verse 7. Ito po ang pagkakabanggit. Ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang ganda mga kapatid. In other words, those who obey the commandments of God will have pure thoughts, will have strength. It's because sila po ay mga obedient sa law ng Panginoon at yung principle po ng Panginoong Diyos. Now, ang tanong mga kapatid ay ano po ba ang tawag dito? Ano po ba yung kailangang response ng tao doon po sa kautusan po ng Panginoon? Okay? According sa Ecclesiastes, ito po ay sulat po ni King Solomon. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito pong pagkakabanggit mga kapatid. Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masabi. Matapat ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Now let me explain. Hindi po ginawa ang tao para sa Sabat. Okay? Ginawa ang Sabat para sa tao. Same with the commandments mga kapatid. Ginawa po ang commandments para sa tao. Hindi po ginawa ang tao para sa commandments. Logically speaking, parang ito po yung mga kapatid, let me explain. Hindi po ginawa ang tao para sa pagkain, kundi ang pagkain ay ginawa para sa tao. Kumaga, subject po ang pagkain para sa tao. Hindi po tayo ginawa, nilikha ng Panginoon para kumain lang kumain. Tayo po ay nilikha ng Panginoon para magpuri sa Kanya at yung pagkain ay subject lang po natin. But the Ten Commandments plays an important role sa atin pong loyalty and commitment sa Panginoong Diyos. Okay? Why? According nga po kay King Solomon, this is the whole duty of man. Wala po tayo ibang gawain, wala po tayo ibang tungkulin, but to keep the commandments of God. Sapagkat ito po yung ating safety ground. Mamaya, I will explain further mga kapatid because we have a lot of questions for this topic po natin. Let me explain later further. Okay po? So, yes, mga kapatid, ang kasalanan, ang definition niya po ay ang pagsuway sa kautusan ng Panginoong Diyos. Salamat po, Pastor. Para po sa ikatlong tanong, bakit ibinigay sa atin ng Panginoon ang 10 utos? Pastor?
Bakit nga po ba binigay sa atin po ang 10 utos? Di po, bakit po? Sa tingin niyo po mga kapatid, bakit po binigay? Para lang po tayo i-restrict? Para lang po tayo ay pagtripan ng Panginoon? May nagsabi kasi ngayon, sa akin na gano'n eh, alam niyo, sabi niya, alam mo pastor, ang Panginoon napaka-stricto. Baka pinagtitripan na tayo ng Panginoon. Ang dami niyang kautusan. Sabi niya kasi, ayoko na nga sumunod sa nanay ko. Tapos ang Panginoon, ang dami pang utos. Now, let's answer the question mga kapatid. Bakit nga po ba binigay po sa atin ang 10 utos? Now, according sa Proverbs, sa Kawikaan chapter 29, verse 18, ganito pong pagkakabanggit mga kapatid. Proverbs 29 verse 18. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Iyon ang pinaka-main purpose. Hindi po tayo binigyan ng 10 utos para lang tayo ay i-restrict ng Panginoon. Okay? Hindi para pagtripan lang tayo or trip lang ba ng Panginoon. It is for our safety. Bakit? Sabi nga po ni King Solomon, ulitin ko po mga kapatid, ang sabi niya, ang bansa daw po na walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Of course, would you imagine na meron pong isang community or group of people or neighboring town na wala po silang ordinance or mga law na sinusunod or na ina-implement mga kapatid? Would you try to imagine, i-picture out niyo po ano pong itsura po or scenario po sa kanilang lugar? Napakagulo, patayan dito, patayan doon, or nako dito, nako doon. It's because walang standard na pamumuhay. At mga kapatid, sabi po dito, kung ang bansa daw po na walang utos, 10 utos o wala pong commands, ay magulo, mapalad naman po on the other side yung mga taong sumusunod sa kautusan. For example, ikumpara niyo po, may isang community na meron po silang grounds or rules and regulation. Napakapayapa po ng kanilang pamumuhay. But on the other side, may isang community na wala, gusto, sige, bahala na kayo sa gusto niyong mangyari. Napakagulo mga kapatid. Same with God. The very purpose bakit gusto at binigay ng Panginoon ang commandments sa atin, it's because it is peace and safety for us, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ay guide for happy, abundant living. Tandaan niyo po yan mga kapatid. This is a guide for happy, abundant living. God created us to experience happiness, peace, long life, contentment, accomplishment, etc., etc. And God's law is a roadmap that points us, that point out the right path to follow in order to find this true, supreme happiness. Hindi lang po basta-basta true happiness, but supreme happiness. Let me say this illustration for you. Po sa inyo nakadaan na sa isang kalsada na ang gilid niya po ay pangpang na or bangin. Nakadaan na po ba kayo doon na wala siyang grills, wala pa siyang harang ba? Ano pakiramdam ng mga kapatid? Either two things will happen. First, kung alam ng driver yung lugar, safety siya. Pero kung baguhan yung driver sa lugar na yon, sa kalsadang iyon, hindi niya alam na may paliko, tapos wala pa talagang harang yung kalsada na on the other side ay bangin na po. Pag siya po dumiretso po doon mga kapatid, talagang pahamak, kamatayan ang mararanasan ng sasakyan na yon or ng mga pasahero po doon. Same with us. Iyon pong nagkikip ng ating peace and safety to have a peaceful and happy life is the 10 Commandments. No wonder why po. Let me explain further. No wonder why. Ang Panginoon Diyos ay sobrang knowledgeable, sobrang maalam. Sabi ng Panginoon, kung ang mga tao ay aabusuhin nila ang kanilang sexual life, hindi na nagko-commit na sila ng adultery. Tingnan niyo mga kapatid, anong kalagayan po natin po sa libutan ngayon, di ba? Napakadaming sakit related sa AIDS. Bakit? Kung sino-sino lang po ang sex partner ng mga tao. Kasi po hindi po sinusunod yung ika-7 commandment na nagsabi na huwag kang mga ngalunya. O tingnan niyo po, ang dami pong mga nasa bilangguan ngayon dahil nakapatay. It's because they don't respect life. Nasabi po sa ika-6 na utos, huwag kang papatay. So, again, let me repeat mga kapatid. The 10 Commandments is our roadmap to have a safe,
happy and abundant life, mga minamahal na mga kapatid. And also, of course, to show us the difference between right and wrong. Of course, definitely and logically speaking, ang Ten Commandments po ay talagang tinuturuan po tayo ng ito ang tama, ito ang mali. Other than that, talagang if magsusuway ka, mali na yon. But if you will follow, definitely you are following the commands of God. It points out wrongdoing in our lives much like a mirror points our dirt atit mga mukha. The only possible way for us to know we are sinning is to carefully check our lives by the mirror of God's law. Now, ang salamin po mga kapatid, or ang 10 utos ay parang itong daw pong salamin. Bakit? When you see yourself in the mirror mga kapatid, makikita mo, may muta ako or meron akong dumi sa mukha or buhaghag yung buhok ko. Okay? Now, the standard of living is the Ten Commandments. When we see the Ten Commandments, makikita natin, ay, may mali ako dyan. May mali ako dyan. But, in relation po doon sa grace ng Panginoon, although mag-sidetrack lang po ako ng konti, in relationship po doon sa grace ng Panginoon, hindi po tayo sumusunod mga kapatid sa Ten Commandments para maligtas. Mamaya, magkakaroon po tayo ng explanation po yan mamaya. Hindi po tayo nag-follow sa Ten Commandments para po maligtas, kundi i-point out lang yung ating pong pagkakamali at hindi po yung mirror o yung salamin yung maglilinis sa atin. Tinuturoan lang tayo ng salamin na kailangan mong maglinis. Kumbaga ang 10 utos, tinuturoan lang po tayo niya na maglinis po tayo by the blood of Jesus Christ. Salamat po, Pastor. Sa ika-4 na tanong, bakit napakahalaga ng batas ng Diyos sa iyo personally? Pastor? Personally mga kapatid, okay? Personally, when we talk about personally, sa aking sarili at sa inyo din pong sarili. But the Bible has answered this question mga kapatid. Dito po sa Santiago, dito pong pagkakabanggit mga kapatid. James chapter 2 verse 12. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Tayo daw po mga kapatid ay mag-ingat personally. Sabi nga po, speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. Bakit mga kapatid? It's because mga kapatid, ang Ten Commandments, okay, ito po ay ang guide po natin. Let me read again mga kapatid. Mag-ingat daw po tayo. It's because kung hindi po tayo mag-ingat mga kapatid, danger will be ours. Kapahamakan po ang kapalit po nito mga minamahal na mga kapatid. In other words, if we are not careful enough to follow the commands of God, there will be consequences. Again, hindi po binigay po ng Panginoon ito para i-strict po tayo, kundi para maiwasan po natin yun pong tinatawag na mga consequences mga kapatid. Because in absolutely mga kapatid, in any acts that you do, in any acts, in any works na atin pong gagawin, there will be a definite consequence. If you do good, meron po itong tinatawag na reward. But if you do something na hindi po maganda, ang kaligtasan po natin ay hindi po naka-base sa atin pong pag-keep sa commandments. However, when we will be judged, or let me say, medyo mabigat yung salitang judge when we will be evaluated kung paano po tayo namuhay sa mundong ito, if we are obedient in Christ. So, mga kapatid, madali para sa atin na, don't take credit to yourself na, oh Lord, I have kept the 10 Commandments. Katulad nga po nung young ruler po na nakausap po ni Jesus Christ. Sabi niya, Lord, I have kept that since I was a child. Dahil ang pinagmalaki niya. Pero mga kapatid, hindi po yun ang hindi po yun yung point doon Kung magkasabi ng Panginoon sa kanya, okay, nakip mo na pala, then ito na lang, yung yaman mo, ipagbili mo at ibigay mo sa mga mahihirap. To explain further mga kapatid, ang 10 utos po kasi, ito po ang test of our loyalty sa Panginoon. If we profess, if we claim that we are children of God, yung bunga ng atin pong pagiging anak ng Panginoon ay makikita po
sa atin pong pagsunod sa Panginoong Diyos. Medyo in-explain ko lang po ng konti. Sorry po for any sidetrack. It's because nagkakaroon po tayo ng misconception eh. Lalo higit po ang mga kapatiran po sa Seventh-day Adventist Church and in any religion by the way, nagkakaroon po ng misconception na yung pagtingin po nila sa amin ng mga Adventist ay kayo ay mga strict sa Ten Commandments. Kayo ay naligtas ng dahil sa Ten Commandments. Hindi po mga kapatid. We are saved by grace in faith in Jesus Christ. Okay? But as far as the Ten Commandments is concerned, we are obedient in the Ten Commandments because this is the fruit of our love to our Lord Jesus Christ. Salamat po, Pastor. Para po sa ikalimang tanong, maaari bang baguhin o alisin ang batas ng Diyos? Yung 10 Yun utos. lang. Pastor? Yun, yun lang mga kapatid. Talagang maaari ba? Atin pong pasagutin ang Biblia. Pero mamaya sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ano bang ginagawa ng tao? Okay, dito po sa aklat ng Lucas mga kapatid. I hope you are following with me in the Bible reading. Luke chapter 16 verse 17. Dito po binabanggit mga minamahal na mga kapatid. Verse 17. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kahit isang tuldok ng kautusan. Sabi ng Panginoon to mga kapatid, mismo nagmula sa kanyang labi. Mas madali pa daw po maglaho ang langit at ang lupa. Lahat na nakikita niyo po ngayon sa langit at dito po sa lupa, mas madali pa maglaho, maggunaw lahat yan. Pero yung mawalan ng bisa ng isang tuldok or kuwit man lang, in other words, even one or single commandment, ay hindi po pwedeng mawala. Mahirap pong mawala. Na pong point po dito mga kapatid, ang Ten Commandments will stand and be vindicated forever and ever. Into eternity, down to eternity, ito po ay magpapatuloy mga kapatid. Maglaho na lahat-lahat. Pero ito Ten Commandments ay mananatili po itong functional, quote-unquote, functional or makikip pa rin po ito mga kapatid. Now, nakakalungkot. Okay? Nakakalungkot. Ito pong ginagawa ng tao sa commandments mga kapatid. Sinisira po ng tao mga kapatid. Sinisira po ng tao ang Ten Commandments. Most especially ang ika-4 na utos mga kapatid. At we will be discussing that sa atin pong mga susunod na episodes natin pong Bible study. Sinisira ng tao ang Ten Commandments. Again, when I say sinisira ng tao, ako po, kami po, tayo pong lahat ay hindi po exempted po dito. One way or another, we have disobeyed the will of God and especially the Ten Commandments, mga minamahal na mga kapatid. So the Bible is clear that the law of God cannot be changed. The commandments are revealed principle of God's holy character and the very foundation of His kingdom. They will be true as long as God exists. Ang Ten Commandments po mga kapatid, by the way, to give you an information, this is the foundation ng government ng Panginoon. And because the very message of Ten Commandments is summarized in one word, love. Ang commandments po ay love. At ang love po ang foundation ng government ng Panginoong Diyos sa langit. Salamat po, Pastor. Sa ika-6 na tanong, inalis ba ni Jesus ang batas ng Diyos habang naririto siya sa lupa? Pastor? Yan, napakaganda tanong po yun mga kapatid. While Christ was here on earth, talagang inabolish niya or was there a time na sandali po siyang nag-disobey? Atin po masagutin mga kapatid. Ang Matthew chapter 5, ito po, na-record po ni Saint Matthew or ni isa po sa mga apostles ni Jesus Christ. Matthew chapter 5 verse 17. Dito po ang pagkakabanggit. 17 and verse 18. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, inulit po ulit. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalang bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Mga kapatid, take note the word kautusan at propeta. Si Jesus Christ, yung word na kautusan, yun po yung first 5 books of Moses.
Okay? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun po yung Pentateuch kung tawagin po, yung book and law of Moses. Hindi po yun ninegate or nireject or dinisobey ng Panginoong Diyos. Jesus Himself fulfilled that, kept that faithfully, 100%. Now, what is ano po yung sinasabi na propeta? And by the way, mga kapatid, sidetrack lang ako ng konti ulit, yun pong si Jesus Christ ay nandun po sa Mount of Transfiguration, nagpakita po sa kanya si Moises at si Elijah. Tapos nakita ng mga disciples nila Pedro at gustong gumawa ng kubol para po sa kay Moses at kay Elijah at sa Panginoon at sa kanila habang doon po sila sa bundok na yon. Isa lang po kasi ang meaning ng mga kapatid. Both the law or the Pentateuch and the prophets na kung saan nagsimula kay Isaiah, kay Elijah, kay Jeremiah, Elijah, etc. mga kapatid. Yung mga minor prophets and the major prophets, isa lang po ang pinapatutungkulan po. There will be a coming Messiah. And yes, Jesus arrived, the one and only Messiah. So ibig sabihin po, both the book of the Bible are fulfilled by Jesus Christ. Jesus specifically asserted that He did not come to destroy the law. Hindi po niya ito dinestroy, but kanya po itong finulfill. Isa lang po ang message ng mga kapatid. Okay? If we believe in Jesus, we as Christians, since we are Christians and we believe in Christ, if Jesus Himself followed the law, so mga kapatid, there's no reason para hindi po tayo sumunod sa pagsunod po sa kautusan mga kapatid, because our example or our Lord whom we put our trust with ay siya po ay naging obedient sa Ten Commandments, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikapitong tanong, maliligtas ba ang mga taong sadyang patuloy na lumalabag sa mga utos ng Diyos? Pastor? Mga kapatid, maliligtas ba? Again, kanina, akin po binanggit, ang pagsunod ng kautusan ay hindi po magliligtas sa tao. Much more ang mga hindi sumusunod. Kung hindi po maliligtas yung tao dahil sa pagsunod ng kautusan, logically speaking, yung mga hindi sumusunod, much more na hindi po maliligtas. Now, but let us read the text from the Bible, mga kapatid. Maliligtas ba yung mga taong patuloy? Sabi nga po sa question, knowingly, alam naman nilang mali, pero patuloy pa nilang ginagawa. Atin po pasagutin po ang Biblia sa Romans chapter 6, verse 23. Dito po ang pagkakabanggit, mga kapatid. Sa Roma 6, verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Meron pang karugtong, mamaya babasahin ko po ulit, pero mayroon po siyang kuwit. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano nga po ulit yung mga kapatid ang kasalanan? Kanina natin pong binanggit sa unang tanong, or I think una or pangalawang tanong. Yeah. Ang kasalanan po, ang kanyang pong definition ay paglabag sa kautusan. So therefore, lahat ng mga lumalabag sa kautusan, ang kabayaran po talaga ay kamatayan. Okay? But, meron po karugtong. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon. So if we are obedient to Christ, okay, naligtas po tayo by His grace, not in obedience sa Ten Commandments, but bubunga ang ating pong pagiging saved by grace ng pagsunod po sa kautusan. Now, to explain further sa tanong po na ikapito, anong gagawin ng Panginoon para sa mga breakers ng law na sadya po nilang binibreak ang law? According po sa Isaiah chapter 13 verse 9, dumarating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at nag-aalab sa matinding puot upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lipulin. Medyo nakakatakot at teksto, mga kapatid, ano po? Pero it will really come to pass na ang Panginoon ay lilipulin. He will really destroy the sinners, mga kapatid. Now, let me say my point, or let me say my own opinion. Mga kapatid, God loves you. God loves me. We are sinners na mahal ng Panginoong Diyos. But how comes? Para medyo
malupit itong text na ito? It's because we embrace the sin. Ang talagang tatapusin ng Panginoon ay ang kasalanan. The problem was, and the problem is, we embrace the sin, and that is why we are included to be destroyed, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So, the Ten Commandments law guide us into holy living. If we ignore even one of the commandments, we neglect the essential part of the divine blueprint. If only one link of a chain is broken, its entire purpose is undone. Kaya nga po sabi po sa James, mga kapatid, talagang James chapter 4 verse 17, kung atin daw pong bibreak ang isa sa 10 utos, it seems like, or it's automatically like, we break all of the 10 commandments, mga minamahal mga kapatid. So, each of them is so important, mga minamahal na mga kapatid. Lahat po, wala pong inineglect or wala pong kakalimutan, wala pong ito lang gusto kong pastor sundin, ito lang gusto kong sundin. Wala pong ganon. We must keep all the precepts or the commandments of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Pastor. Para sa ikawalong tanong, maaari bang maligtas ang sinuman sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, Pastor? Ito po yung mga sasabi ko po mga kapatid kanina na akin pong explain po ngayon. According to Romans chapter 3 verse 20, dito po pagkakabanggit mga kapatid, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Okay? Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya nagkasala. Sabihin mga kapatid, hindi mo pwedeng i-manipulate or bulahin ng Panginoong Diyos. Halimbawa, nagkasala ka ngayon. Nagkaroon ka ng Diyos-Diyosan. Of course, sabi sa first commandment, huwag ka magkaroon ng iba't bang Diyos sa harapan ko. Sabi mo, Lord, babawi na lang ako doon sa paggalang. Kasi ikalimang utos, galang mo ang iyong mga magulang para humaba pa ang buhay mo dito sa lupa. Lord, doon na lang ako babawi. Magiging magalang na lang ako. Pero Lord, pabayaan mo na ako doon sa first commandments. Or doon sa ikapito, Lord, medyo may pangalon niya ako Mga kapatid, naulit ko po, hindi natin pwede pong bulahin ng Panginoong Diyos. Okay, well, hindi po natin mapapawalang sala yung ating sarili dahil sa pag-keep lang ng isa. Dapat po lahat. And again, hindi po tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Clear po ang pagkasabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa ating pong binasa, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Ulitin ko po mga kapatid, yung kanina illustration, para siyang salamin na nagtuturo sa iyo, ops, madumi yung mukha mo. Ops, may problema yung mukha mo, buhag-hag buhok mo, or mayroon kang ganito, ganyan, may dumi ka. And then, ang salamin po ay hindi po natin pwedeng kuskus or po natin mukha, hindi niya po maayos yan. We need water. We need soap para maghugas ng mukha natin. In the spiritual case, we need the blood of Jesus to cleanse us from our sin. It's because we cannot save ourselves by simply obeying the commandments of God. Mga kapatid, ito po ang the byproduct only ng atin pong loyalty and love sa Panginoon at tayo po sumusunod sa kanya pong kautusan. Bakit? Ito po sabi po mga kapatid sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. By grace you have been saved through faith, and that is not of yourself, it is the gift of God. Hindi po tayo mga kapatid naligtas sa atin pong mga work. Sabi nga po, napatuloy po, not of works lest anyone should boast. Ito talaga kasi po, kung tayo po ay maliligtas sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan, yung mga Pariseo at yung mga Saduseo at yung mga Skriba, yung mga sinasabi po ng mga apostoles, mga hypocrites, na talagang ang galing po nila mag-keep sa 10 commandments. Mga kapatid, siguro po sila yung nandun sa front seat doon sa langit, if I will imagine. Kasi sila talaga yung napaka-strict sa pagsunod But, again, ang kaligtasan ay because of grace. Tandaan po natin mga kapatid, kasi alam niyo po, Ma'am Lorraine, meron po nagsabi sa akin, sabi yung Old Testament, kasi daw po ay grupo ng mga tao na ligtas sa pag-keep ng commandments.
yung mga Old Testament na mga people. Sabi niya sa akin, Pastor, ito na lang New Testament ang basahin natin sa Bible. Sabi ko, bakit? Kasi ito New Testament, Pastor, puro grace. Puro grace daw, puro grace. Ang mga tao, Pastor, sa New Testament time, since ang Panginoong Jesus ay nag-arrive, ay talagang saved by grace. Now, mga kapatid, this is in a form of parang joke lang, pero siguro ma-open po yung mind po ninyo. Mga kapatid, you cannot go to heaven and ask Moses, since maliligtas po siya, or mga Old Testament na mga people, hindi niyo po pinagtawanan po si Moses, example, Moses, paano ka napunta sa langit? Paano ka naligtas? Hindi po pwedeng sabihin ni Moses, kapatid, nandito ako sa langit, naligtas ako, it's because I kept the Ten Commandments. Mga kapatid, wala pong dalawang standard ng kaligtasan when we will be in heaven. Hindi po natin pwede tanungin sa Elijah, Elijah, naligtas ka no na dahil sa pagsunod mo sa Ten Commandments? Hindi po, mga kapatid. Meron lang pong isang standard ang kaligtasan, and that is by grace in Jesus. And tanong niya po, nang follow-up na pong tanong sa akin, to give you an experience sa akin pong ministry, Pastor, hindi pa po namamatay si Jesus Christ sa Old Testament. Paano po nila tanggap yung grace? That's a good question, mga kapatid, in fact. But, I answer to this way. Si Moses po kasi, not just Moses, but even Abraham, the father of the Israelite nation, bago pa si Moses, bago pa ang mga propeta, kahit po kay Abraham, in fact, even before Abraham, kay Noah, even before Noah, kay Adan at kay Eva. Kung babasahin niyo po ang Genesis chapter 3 verse 15, mga kapatid, this is the first prophecy in the Bible na meron pong ipapanganak na Messiah. Meron pong magiging tagapagligtas. It simply means those people from the Old Testament times, they look forward to the coming Messiah and they claimed the grace na ibibigay ng Messiah pag siya po'y ipapanganak. Simply like this, people from the Old Testament were saved by grace sa paparating na Messiah. Sa ating pong panahon po ngayon, we are saved by grace because of the Messiah who was nailed on the cross. We look backward sa Messiah na nagligtas sa atin, but in the people in the Old Testament times, they look forward sa paparating po na Messiah. So mga kapatid, let me repeat, there's only single standard sa kaligtasan, and that is by grace of Jesus Christ. Not because we obey the Ten Commandments. Again, obedience is just the outburst or the byproduct of our being saved. Yung obedience mo. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Dito po sa ating lesson ngayon, na-emphasize po na ang Panginoon ang sumulat ng 10 utos na ito sa bato. At dahil po sa bato ito na isulat, ibig sabihin ito po ay permanente at hindi po natin pwedeng baguhin, ni tuldok, puwit o kahit na anong na parte ng Ten Commandments. At na pag-aralan din po natin dito na ang Ten Commandments ay parang salamin na nagtuturo sa atin ng ating mga kamalian. Kasi para pong salamin, nakikita natin yung mga mali sa ating muka. At ito rin po ay pwede nating masabi na ito ay parang roadmap dahil ito po ay nag-guide sa atin sa tamang landas na dapat nating tahakin araw-araw. So ibabalik ko po muli kay Pastor Payod ang panahon para sa kanyang closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, at amin po mga masugid at taga-subaybay, meron pong isang writings na akin po nabasa. Akin lang po ipaparaphrase. Ang sabi niya po doon, sa huling kapanahunan, the test of our loyalty sa Panginoong Diyos is how we keep the Ten Commandments. Sapagkat ito po again, yung foundation na kanya pong government. Mga kapatid, it's easy for us to sing praises sa Panginoon. And it's easy for us na mag-claim na tayo po yung mga anak ng Panginoong Diyos. Let me give you my last text before I offer a prayer, mga kapatid.
Ito po sa Matthew chapter 7, verse 21. Sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Ang tanong po, ano pong kalooban ng Ama na nasa langit? And that is no other than the Ten Commandments, to be obedient sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, it's easy lang eh. Madali lang sa kantahin yung Lord, worthy is your name, etc. etc. We are your children. Madali lang po yun. Pero right after our worship, tayo po ay we live in a immoral life. Kumaga, napaka contradicting mga kapatid na atin pong pag-worship tapos yung atin pong lifestyle ay very opposite sa atin pong ginagawa. My prayer ng atin pong pag-worship sa Panginoon is proportion or is equal sa atin pong lifestyle, yung pagsunod po natin sa commandments ng Panginoon. Again, hindi po madali mga kapatid. Tayo po kasi makasalanan. Likas po sa atin yung gumawa ng pagkukulang at pagkakasala. Pero ano pong sabi ni Pablo mga kapatid, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. May strength ka upang mapanagumpayan ang pagkakasala. Not by your own strength, but by the strength of our Lord Jesus Christ. Now let me pray for you. Lord, maraming salamat na inyo pong ipinauna ang kalagahan po ng 10 utos. Lord, not because para kami maligtas. Lord, thank you because you have given us the realization and information na ang 10 Commandments, ang pagsunod po namin dito ay hindi po requirements for us to be saved, but this is our declaration that we love you in the form of our obedience sa inyo pong kalooban, nalangin din po sa 10 utos. Pagpalain niyo po, Ama, ang mga mensahe na ayaw po napakinggan sa mga sandali ito. Magkaroon ng puwang, Lord, sa amin pong mga puso at isipan, at lumago po kami sa pananampalataya sa inyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po sa inyong muling pagsama sa amin sa ating programa. Salamat din po sa mga nag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo din pong mag-share ng experience ninyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo po ay may prayer request, paki-comment nyo po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!